naman ang ating kurso. Nagbabahagi ng gabay, aral at kasanayan, para ang pangarap ay mapagtagumpayan. Tayo'y makisa sa DCQC Radio. Ating kaalaman ibahagi sa mga tao. Kalimutan mo na mga problemang pinagdaanan. Tayo'y isang pamilya, dapat magtulungan. Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC-an, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Di lang lagi dapat agad ang batayan. We cultivate our values to guide everyone. Samahan pa ng solid na pagsasamahan. And here we stand as a QC-an. Dito sa DCQC ay ibang klase. Hindi lang academics ang binabase. Dito panatag ka at komportable. Talagang dekalidad, sumama ka na pre. Anumang larangang kinagbibilangan, for sure na meron kang matututunan. Sa ang lupalukman ng Quezon City, halina't makinig sa DCQC. This is DCQC Radio. Tune in for more entertainment. QCians, let's go! Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC-an, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Tatak QC-an, ibabahagi sa inyo. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. 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 Uy, alam mo ba yung ano? Anong ano? Yung ano? Ano nga? Gusto mo bang malaman? Bida sa Chika QC yan. Mga chikang mainit-init kahit pa last minute. Tara na! I-Chika QC na yan! What's up, QCians? Mula Batasan pa San Francisco hanggang dito sa ating main campus San Bartolome. Ako ang inyong kabungis-ngis nakatawanan ngayong umagang to, Shin. At ako naman ang inyong bubbly kakwentuhan, Jay. It is a brand new day of fun and exciting. Nachikahan na naman ang handog namin para sa inyo. Dito lang yan sa Chika QC Podcast. Kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. Yes, Mars, bago yan, you would like to acknowledge ang support and joy ng ating lungsod, Mayor Joy Belmonte. Good day po. Also to our University President, Dr. Teresita Atienza, and to our Quezon City University faculty, administrators, and staff. At isang hi and hello sa ating also creative and active, the QCU Creative Student Society. And syempre, Mars, huwag natin kakalimutan ang ating viewers from our FB Live. Hi, hello! Yan. So, bago ko makalimutan, please do like and follow ang ating official Facebook page ng DZQC at ng QCU Creative Student Society sa mga hindi pa nakaka-follow dyan. Follow. Yan, like yan. So, yan. Kamusta ka? Kamusta ka, Mars? Ito, okay naman. Lively, buhay. We're back, the new generation. Yes, pero medyo nilalamig kasi ang lamig, Mars. Dito. Ayan, we're back, the new generation. Pero nanginginig kasi malamig. Okay, we're back to our face-to-face class. Ayan. So, ilang taon din yun, di ba? Ilang taon na online class. And now, we're finally back. And pakunti-kunti, bumabalik na tayo. Yes. Kasi meron pa rin tayong online eh. Oo. Pero ayun, may mga bagay tayong na-miss. As in, ako, marami ako. Wala eh. LF. Alam niyo na guys, LF crush. Yung Mexico. Ayun nga. Ano ba? So, back to the topic, Mars. Back to the topic. Now that we're back on our face-to-face classes,
marami tayong na-miss and marami tayong mga routine nung normal pa na kailangan nating ibalik. Oo, totoo yan. Ako kasi, ang mga na-miss ko sa mga klase, kagaya nito, is yung reporting. Oo. Na-miss ko mag-report kasi iba yung reporting sa online, iba yung reporting sa talagang face-to-face. Kasi Totoo. face-to-face, damang-dama mo na teacher ka eh. Oo, Alam mo na may nakatingin sa'yo. Kasi ako nagpapaprice pa ako. Ay, ang syala. Oo, may mga, pricing. may mga student na tapa-icebreaker, tapos yung icebreaker, kalahati ng oras yung kuha. Parang gusto ko na maging kaklase, Mars. Ayun nga. Na-miss ko yung mga reporting. Ayan. Kasi ito lang diyan ako natututo lalo sa reporting. Iba yung online reporting eh. Oo. Lalo na kapag naka-off cam lahat. Oo. Parang ang ewan, no? Parang, alam, may kausap ba ako? Nakikinig ba sila? Parang nakikiramdam ka kasi hindi mo nga nakikita, hindi mo sila na-visualize. Are you there? Ayan, ikaw naman, Mars. Anong mga na-miss mo? Ako naman, ang na-miss ko, pinaka-na-miss ko is yung interaction between kaklase. Yung, halimbawa ako, tas ikaw, yung parang Kwentuhan. Oo, kwentuhan. Kasi 'di ba, yun yung isa sa mga pinaka hindi naman sa totally nawala, pero parang super na lesson during the online classes. Kasi unang-una sa lahat, yung mga nagiging kaklase mo sa online, hindi mo naman kilala halos lahat, 'di ba? And most of the time naka-off yung cameras nila and may groupings man through chats lang talaga. Yun yung pinaka-na-miss ko kasi madaldal akong tao eh. So I like interacting with other people. So ayun. Tsaka nakaka-drain din kasi isipin mo, buong araw kang nasa harap ng laptop. Tapos, mabilis lang kasi kapag verbally. Mabilis lang i-tap yung kaklase mo. Pero ngayon, kapag online, kailangan mong i-chat. Which is, hindi ko alam, draining siya. At saka, ang sakit sa mata kasi, di ba? Maghapon ka, naka-laptop, or naka-phone. Masakit sa mata, masakit sa bulsa kasi may data. Ayan, yan yung mga now that we're back to normal, syempre, may mga tawag dito, ways of studying na kailangan mabago. Like, usual habits. Ano yung mga usual habits mo in studying now? Ako talaga, since then, ang first step ko to study well, is to listen. To listen well. Kailangan makinig ka talaga. Kasi dyan yung first input eh. First input ng information. And then, followed by that is, isusulat ko. Which is nawala siya nung online class. Kasi lahat nasa laptop na, naka-file. So, ako parang ayoko nang magsulat kasi parang wala makaka-appreciate. Kasi kapag nagsusulat ka, may humihiram. Alam mo yun? Ito, may notes to. Tapos nakita yung notes mo, may mga kinebelatek sa gilid. Oo, yung mga flowers, ganyan. Yun yung gusto kong mabalik. Yun yung mga na-miss ko. Ayan, dyan din yung habit of studying ko, Mars. Before the online classes. Oo, nawala nga siya ng online class. Pero ngayon, tinatry ko pa rin ibalik kahit pa paano. Ikaw, ano bang usual habits ko? Hindi nag-i-study ka. Ay, sorry po. Pero nag-i-study po ako. Totoo po. Opo. Nahirapan ano nga? Pero ayan, ang usual habits ko, recently, di ba yung mga profs natin, may mga kine-create pa rin silang G-classrooms and such. Tapos, ayun yung, di ba doon sila nagsisend ng mga PowerPoint presentations and documents. Ang ginagawa ko doon, sinisave ko prior sa klase. Tapos, para kahit nasa biyahe ako, halimbawa nasa jeep ako, tinap ako ng kasipagan, like, uy, Jade, mag-aral ka sa jeep. Mga ganong moments, edi, si ate mo, girl, scroll. And, okay, pindot, PowerPoint presentation, ay, yung klase ko mamaya, ito yung topic. So, I have to read. I have to read. Ang arte, di ba? Nakakaasar. Pero ayun nga. And, one thing din na yung habits ko talaga is yung nakikipag group study. Ayun yung pinaka-favorite ko sa lahat. Kasi, madaldal nga ako, di ba? Halata naman, di ba? Ayun. Masaya kasi kapag yung interaction mo with your classmate na,
may alam pala ako na, iba sa alam niya. So, pwede kami mag-jive. Kumbaga, parang yung connection, still in there. So, ayun. Mas mabilis rin matuto kasi kapag group study. Lalo na kapag may mga tawanan kasama, mas mariretain mo sa isip mo. Oo. Pero wag naman masyado yung tawanan, di ba? Ayan. Pero ayun nga, Mars. That is only a glimpse of our topic para sa araw na ito. Ayan. Binigyan na namin kayo ng dahilan para magstay. True! Kaya sit back and relax and we will dig deeper more about exam preparation, maghanda ng umulit, o maghahanda sa pagsusulit. Dito lang yan sa Chika QC Podcast. Kung saan may sense and chismis na hindi mo mamimiss. Pero panahon na, kasi may ayos na natin, ang ganda-ganda na, it gives us great pride now to have such an institution, and I think it's time to start promoting it all over the places we go. With that, let's enjoy the rest of the day. Magandang umaga po sa ating lahat. Tol, ba't manggaan ang tawag sa manggaan? Eh, hindi naman taniman na mangga. Parang ikaw, Tol. Mahal ang tawag sa'yo, pero hindi ka mahal. Guess who's back? Back again. Guess who's back? Guess who's... Kumanta. And we're back! Yan, Yes, salamat guys. sa pagstay. Sana all. Sana all nag-stay. Iba kasi lumilipad nag-fly-fly. Lumilipad? Lumilipad! Ano ba naman to? Lumilipad. Lumilipad, ayan. Papalayo. Bakit? Ano papalayo? Lumilipad ang isip. Lumalayo ang okay. brain. Kung Akala kailan... ko iba yung lumayo eh. Lumilipad ang isip, lumalayo ang brain kung kailan papalapit na yung midterm exam. Ay, true ka dyan. I can relate. Ang bilis ng true ka dyan, ah. Kaya naman, stick ka na dito as we talk about exam preparation, maghanda ng umulit o maghahanda sa pagsusulit. Dito lang yan sa Chika QC Podcast. Kung saan may sense and chismis Na hindi mo mamimiss. Ayan na. Yung tropa kanina, paano ba tayo nag-i-study? So, nag-share na tayo ng mga, ako, nag-i-study ako through writing, ikaw through people, kasi nga, madaldal ka. Sorry. Sorry naman. Magsalita yung hindi madaldal. Ay, sorry. Guilty. Guilty pareho. Ayan. So, yun nga, Mars, ano ba yung importance of preparing for an exam? Bakit? Ba't nga ba natin to kasi ginagawa? Ba't ito yung topic natin? Ayan, bakit? Anong importance? Siyempre,
nag-aral ka pa kung hindi mo papahalagahan yung diba? Pag-aaral mo. Diba? Oo. Yun yung pinaka pinaka peak point na bakit ka pa nag-aral kung di mo naman papahalagahan pag-aaral mo, diba? Oo. Pero, ayun nga, magbibigay tayo ng mga key points or important keys kung bakit importante yung pag-prepare during an exam. Before an exam. So, ayun, yung pinakaunang pointers ko is failing to prepare is preparing to fail. So, parang ang tricky pa kanya, diba? Ano yun? English? Ang sakit sa ulo, diba? Ayan, quote ba yan? Quote ba yan? Ayan nga, kidding aside. Kapag kasi, alam mo yun, hindi ka nakapag-prepare ahead, kahit saang bagay, hindi lang basta sa pag-aaral. You need to expect failure afterwards. Kasi, yung simple nga na pag-prepare, hindi mo nagawa, diba? Tapos, you're expecting to have a grand outcome, a good outcome, without even preparing for it. Para kang ewan nun, diba? So, that is the main point. Kapag hindi ka nakapag-prepare para sa exam mo, umasa ka nang mag-fail ka afterwards. Pwera na lang kung super talino mo, yung mala Einstein, yung IQ mo. Siguro may chance pa. Pero, as a normal student, kahit hindi normal basta as a student, we should prepare first bago tayo sumabak sa kung anumang exam or activity. Kasi, yung preparation natin, it serves as our gear sa battle na exam na yon. Kasi, diba, every exam is a battle. So, ayun, kapag hindi ka nakapag-prepare, failure ka sa dulo, diba? And I know some of our viewers na parang parang naasa sa good luck, parang naswertehan, hindi nag-review, tapos nataas yung grade. Hindi kasi hindi mo laging pwedeng depende sa luck. Yes. So you really have to review. Ikaw, Mars, anong maidadagdag mo sa mga pointers natin? Ayun, mahalaga talaga mag-prepare. Yun yung pinakaunang point. We have to prepare because, yun nga, preparing, pag nag-prepare ka, syempre may expect ka na maganda talagang result. And then, kapag nag-fail ka mag-prepared, huwag ka na mag-expect pa. Huwag ka na mag-expect. Nag-expect ka ng uno, no? Tapos di ka nag-review. Kung ano ang tinanim mo, siya nga anihin mo. Yes, diba? Tama. Exactly. Yes. So, ayan. Second point. Kailangan mo mag-prepare for an exam because grades matter. Siyempre, grades matter. And I know some people are saying na grades is just a number. Usually, sinasabi yan kapag parang alanganin ka. Alanganin ka. Oy, hindi ako nakapag-review. My grades doesn't define me. Yung mga linyahan ng mga Gen Z ngayon Kanya-kanyang coping mechanism na lang. Para ma-ease yung anxiety, yung kaba. Pampalubag-loob. Pampalubag-loob. Ayan. Pero nga, grades matter. Of course. Even though, yes, your grades won't define you full as a person. Pero it will define how you work. It will define your work ethics. It will define your hard work. It will define your patience, your listening skills, kung talagang marunong ka makinig, your commitment. Kasi kung sa pag-aaral, hindi ka marunong mag-commit or hindi mo kayang mag-commit, paano pa kaya kapag outside school? Yes, totoo yan, Mars. Usually, there is more to an examination. And usually, yung more na yan, yun yung mga kakailanganin mo after grad. Kahit outside school, yun yung mga essential keys sa buhay mo. Patience, hard work, passion, commitment. Ayan. So, yung mga grades na yan, it matters. Of course, it does. Yes, and I've
I've seen a quote, parang ganito yung quote niya na nakita ko. Kumbaga, kung ngayon nakita mo yung grades mo hindi nagmamatter, just wait till dumating yung time na yung course ng buhay mo, yung course ng buhay mo, yung career mo, nasa palad ng isang tao na sa tingin niya yung grades nagmamatter. Totoo yan. Huwag mong hintayin yung araw na yun. So, you take it seriously, di ba? Kasi syempre, iba-iba naman ang perspective ng tao, di ba? So, kaya dati kapag mag-a-apply ka, tinitignan yung grades. Oo. Ayan. Then, third point, we should take education seriously. Definitely. Ito, sobra yung heart ko dito sa point na to, na we should take education seriously bilang scholar ng ating lungsod. Hindi lahat. Kahit sabihin mo, sinasabi nila na education is a right. Laging yan di ba? Nung bata ako, ano yung mga karapatan ng tao? Karapatan mabuhay, makapag-aral. Ayan. Education is a right. Pero, aminin natin, education is a privilege. Yes. Hindi lahat nakakapag-aral. Totoo. Hindi lahat on time mag-aaral. Yung iba kailangang malayo sa pamilya. Yung iba kailangang i-juggle sa trabaho. Totoo. Hindi lahat may kayang mag-aral. Kasi kahit sabihin natin na libre, pamasahe, baon, yung mga kakailanganin mo. Sa projects and such. Siyempre, ayun, we should take education seriously. Ngayon na binigay sa'yo, huwag mong pakawalan. Huwag mong sayangin. Kumbaga, siya once in a lifetime opportunity. Parang ganun. Take it as like that. Para ang mindset mo is, kapag to nawala sa akin, hindi ko na ulit makakuha. Pero pwede naman possible. Pero maganda siguro kapag ganun yung mindset mo. Kasi kapag ang isang bagay makukuha mo lang once, syempre, pangangalagaan mo, diba? So, ayun nga. At saka yung fact na hindi lahat ng kabataan na kagaya natin nakakapag-aral. Parang dun pa lang maging thankful ka na I was able to go to school, I was able to pursue my dreams, diba? Dun pa lang. Yes. And isipin mo merong mga kagaya natin na marunong magsalita sa harap ng tao, kaya rin magsulat, meron ding talent, meron ding skills. Ano lang yung pinagkaiba natin sa kanila? Tayo, we're lucky, we're blessed enough na mabigyan ng edukasyon, na makakuha ng chance para, sa education. Yung iba, kaya rin nila magganito nasa refugee camp. Kaya rin nila magganito, kailangan nila magtrabaho. And now that you have this opportunity and you have this chance, you should excel. Yes. You should do your best and make use of what we're having right now, yung education natin. We make sure na we do our best and we make use of it. And make the most out of it. Yes, yan. Take education seriously. Siyempre, kapag tinig mo yung education mo seriously, mag-prepare ka sa exam. Yan. Alam nyo na. Ayan. So, next key point natin is self-love. Hindi lang yung other kinds of love ang pinag-usapan natin dito is self-love kasi kapag mahal mo yung sarili mo, bakit hahayaan mo mag-fail ka sa isang bagay na dapat hindi ka nag-fail? Diba? Yung, pag-aaral to dapat siniseryoso ko to. Diba? May instances siguro na mahirap yung pag-aaral. Given naman yun, mahirap mag-aral talaga. Kasi as we grow older, yung intensity ng knowledge na kailangan nating masagap or ma-intake is pa-intense ng pa-intense. Pero, saan papasok yung self-love? Bakit? Exam preparation, tapos sasabihin nyo self-love yung key points. Ano yun? Ano kunik? Saan nyo nakuha yan? Saan nakuha yun? Siguro dito papasok yung mahal mo yung sarili mo, kaya hindi mo hahayaang yung pag-aaral mo ay mapunta sa alangan. Diba? Kasi you love yourself, kaya ka nag-aaral kasi you have a dream na gusto mong ma-pursue. Diba? You wanted to help your family through what? Sa
pag-aaral ng mabuti and later on, makahanap ka ng magandang trabaho to provide things, diba? Oh, tapos to fulfill yung dreams mo, diba? Na like, ay, kailangan ko mahal yung sarili ko. Mahal ko yung sarili ko. Dapat yun yung goal mo. Yes, tama. Yung goal mo na pag pumasok ka sa school, hindi ka lang basta estudyante. Yun yung training grounds mo sa pagmamahal mo sa sarili mo. Yes. And also, lagi ko itong naririnig. Sure ako na narinig nyo na rin to na lagi nasasabi sa akin ng parents ko na mag-aral ka maigi. Yan lang ang mabibigay ko sa'yo. Oh, totoo. Yan lang ang pamana ko. So, kailangan ayusin mo. Ibig sabihin, usually yung pag-aaral hindi naman yan para sa kanila. Lagi sila, hindi naman yan para sa akin eh. Para sa'yo yan. Diba? Tsaka ayaw mong, kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan na malagay ka sa bad image na nag-apply ako, nag-enroll ako, tapos hindi ko sineryoso. Oo, totoo. Dito ulit papasok yung commitment. Yes. Diba? You love yourself enough that when you commit, you go for it. Yes. At saka, sinong tao yung, sasabihin na, mahal ko yung sarili ko, I love myself, pero nagpabaya, diba? Kapag mahal mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan nga na yung mag 50-50 ka sa mga bagay. Siguro, it comes, pero as much as possible, we want to eliminate it kasi nga, mahal natin yung sarili natin, diba? Tsaka may isa akong nalaman, Mars, na ang kolehiyo, usually yung ibang tao hindi na tumutuloy sa kolehiyo, nagtatrabaho na lang sila. Ang pag-pursue ng kolehiyo ay initiative ng isang estudyante. Kasi dati, kapag grade 1, matik grade 2. Matik grade 3. Ang college, initiation yan. Parang, it takes initiative to enroll yourself in college. So, kapag nag-college ka, or ito yung path na pinili mo, it means you have to go for it. Yes. And it means that may ka pa, may kinukuha ka pa. And you have bigger dreams, you have bigger goals, you love yourself enough that you put yourself into this kasi alam mo na you deserve more. I need more. Yes. And I need to provide for myself more. Ayan. At saka, come to think of it, Marsa, halimbawa, yung mga natin sa ka-QCians natin na working students, bakit pinagsasabay nila yung pag-aaral at pag-work? Kasi, diba? may tinitignan sa malayo eh. Mayroong may gusto makuha. May clear yung vision nila. At nakaset yung goals nila na kahit mahirapan ako, mahal ko yung sarili ko, kaya gusto kong mag-excel ako sa bagay na to. Kasi hindi forever working student lang ako. Yes, ayun. Hindi natin dinedegrade yung mga working students, ha? We just want to explain na you can be more. Oo. Diba? Kaya nila pinagsasabay kasi nga they believed in yung dreams, the power of their dreams. Kaya believe ako sa mga working student. Ang hirap mo, lalo na kapag fast food. Oo, super. Grabe. Like, tapos minsan call center. I have a classmate, 7 a.m. ang class namin. Tapos ang work niya sa Makati. Night shift. After ng work, diretso dito. Ako din. Yan, shout out kay Mama Angge. Hi. Nagko-call center siya. So, ang shift niya is around night. Night. So, syempre, pag call center, graveyard shift. Yan. So, sa gabi, empleyado siya. Sa umaga, estudyante. So, at saka nag-excel pa siya sa ACADS niya. So, parang nakakabilib na ang sarap sa feeling na may kakilala ka na gano'n na yung bigat nga ng pagiging estudyante, ang bigat-bigat na eh. Oo. Tapos, nag-work ka pa, diba? Yung diba? Parang grabe yung self-love mo kasi I have my dreams. Hindi mo binibitawan yung pangarap mo. Kahit pagod na pagod ka, diba?
Yes, Mars, hindi niya binibitawan. Hindi nila binibitawan yung pangarap nila. Kasi alam nila na may deserve pa nga silang mas, alam mo, yung more. Yes. Yes. Parang, yun yung sinabi mo, hindi habang buhay ganito. Kaya saludo po kami sa mga working students nating mga ka-QCNs dyan. Ayan, tsaka para rin naman sa atin talagang pag-aaral. Yes. At para sa isang babaeng mahal ang skincare routine. Yes. Kailangan mag-aral ka. Kaya yun? Kailangan mag-aral ka. Mag-aral ka kasi para ma-providean mo yung sarili mo. Kailangan mo bumili ng bagong set of BB cream. Kasi nalaman mo, nahiyang ka sa mahal. Hiyang ka sa sa magandang serum Oo, kailangan mag-aral ka. So, ayan. Proceed, Mars. Ayan, ito naman yung mga reaction. Ito naman sa mga reaction. So, ayan na, ito mga personal experiences natin. Sige, ano kaya yung mga, ako muna, yung mga reaction, di ba, tapos na exam. Yan. Ano yung worst moment and best moments? Start ako, tapos ikaw next. Ako yung worst moments ko is, I think I was around first year college that time. And then, na-apply dito yung first point natin na I failed to prepare as in. And then, alam mo, mas grabe yung regret kapag nakita mo yung papel and then lahat ng mga nakalagay doon, yun lang talaga yung nakalagay doon sa reviewer. Kasi 'di ba yung iba may exam tapos yung review mo hindi lumabas. Pero yun pwede kang mainis, pwede kang makaramdam ng talagang galit. Pero dito kung ano yung nandoon, kung ano yung nileso namin, kung ano yung nandoon sa papel, sa reviewer, yun lang talaga yung nandoon sa test, sa exam. And then I failed to review, to prepare for that exam. And then I was late. I was late in that exam. As usual. Ay, grabe ka. Just kidding, guys. Ayan, I was late for that exam. And then, ayun, ayoko na banggitin yung grades ko, pero mababa talaga siya. Mababa siya. So, yun yung, alam mo yun, I know I can do something more. Alam ko, after nun, umiyak talaga ako sa likod ng building. Hindi ko alam kung saan building yun, pero dito rin yun, sa QCU. Talagang umiyak ako kasi, yun, dun papasok yung self-love eh. Parang, akala ko ba may pangarap tayo? Ba't ganito? Diba? Ayan. So, yun yung parang, alam mo yun, yung downtime. Parang pinaka-lowest moment. Hindi naman lowest, pero low moments ko noong first year ako. Na, tinatamad ka na? Akala ko ba may pangarap tayo? Kaya nga tayo nag-college, diba? Yan. How about naman yung good? Yung good ko, ano mo, Mars? actually, kasi ito pag sinabing good, ito talaga yung una ko naaalala when I was, ito naman, hindi naman to first year college. Hindi rin to college. Hindi rin high school. So, elementary. Elementary. Parang alam ko na yan. Elementary. Kasi, nag-aaral ako dati around Lagro. Tapos, bago mag-Lagro, meron diyang Jollibee. Oh, syempre, favorite, Oo, may nakatayong, Jollibee doon. Tapos, nagkaroon kami ng usapan ng parents ko. Sabi nila sa akin, kapag naka-apat kang perfect na exam, ayan na ang mga kondisyones. Mga kondisyones. Pag naka-perfect ka ng apat na exam, mag-birthday ka sa Jollibee. Ay, shala. Syempre naman, ako, study, yun. Tapos, tapos pag yun na, exam, dumating yung papel. Syempre, dinidistribute yan. Yan, De Los Santos. Yan, ganyan. Tapos, yun na yung papel. Tapos, alam mo yun, yung parang ang nasa Miss U. Nasa Miss U. Ayun yung sheet. Tapos nandyan lang ako. Tapos di ba ang grades nakalagay sa upper left? Upper left? Tama ba? Upper right corner. Tapos pagkaganyan ko, 40/40. Di ba mga ganun? Isa na ako. Yeah, isa na. Tapos naka-apat ako. Di nag-birthday ka sa Jollibee. Yes, nag-birthday ako. 7th birthday ko doon. Yes. Alam mo yun? Every kid's dream. Yes, sa Jollibee. Ayan. So, yun yung best experience ko. Pero, kinalaunan, Mars, nalaman ko na I study not because may kapalit.
we're just blessed enough na mabigyan ako ng ganun. Pero reward. I realized that I should study not because may kapalit. I should study because I have to. It is for me. Yung mayaman nga nag-aaral eh. Oo. Tayo pa Tapos kaya? tayong dukha, magpa-petics-petics. Tayo ka. Parang, huy, you have a thick Sino face ka? na. You have a thick face na. Diba, doon yung nalaman ko na will not go after the reward. The education, finishing your studies is the reward itself. Ayan, yun yung mga nalaman ko. Kasi nung bata ako, may mga reward. Pero as you go on, Kaya parang, wala na. Ikaw na yung hihinga ng reward ng mga pamangkin. ikaw naman, Mars Jane. Doon muna ako sa good. Kasi medyo heartbreaking yung bad ko eh. Sige. So, sa good, good thing is, after the exam, kapag alam mo nag-prepare ka, yung fulfillment mo na, ay, ligtas ako, napag-aralan ko yun, alam ko yung sagot na sagutan ko. Yung ganong fulfillment, tapos pagkita mo ng papel mo, or kapag lumabas sa G-class yung score mo, kahit hindi perfect, kahit may mga mali, pero hindi ka bagsak, ang saya sa feeling, kasi, Shems, I got it. Girl, I got it. Diba? Oo. Parang asarap ibida. Uy, pasado ko. Ayun. Tapos, eto na nga, dito tayo sa band. So, when I was in first year college, actually, engineering wasn't really my first choice. Actually, wala siya sa choices. Wala siya sa choices ng, dream courses ko sa college. So, ayun nga, onting background. I am excited na graduate. I am an industrial engineering student. So, syempre, pag engineering or math, calculus 1. Diba? Yung mga bigating subjects agad. So, before, nung senior high school ako, yung student ako, ang layo, diba? Humanities and Social Sciences, tumalon ka. Parang ganyan, no? Tas ganyan. Oo. As in, ang layo ng pagitan, gumanon, nag-bounce ka na, okay, bounce na ang engineering. Ganon. So, parang feeling ko mahulaan mo na eh. Ayun nga. So, parang ang layo ng transition ko. So, parang wala na rin kasi akong choice na other university. So, nakita ko, feeling ko naman mag-excel ako sa IE. So, I grabbed the chance na mag-enroll as an IE student. So, edi ayun, good. Tapos nung first sem, ayun, parang culture shock ako sa mga subjects. Gulat ka. Kasi diba nung senior high, since yung student nga ako, ang naging subject lang namin ng math is general mathematics and statistic and probability. So, senior high. More on mga basic math pa yon kasi, medyo madadali pa, diba? Edi, ayun na nga. For the college girl. College na, first year college, industrial engineering. Tapos, parang nakampante ako that time. Na, feeling ko, ay, siguro papasa naman ako. Basta mag-comply lang ako na mag-comply. Tapos, ang ending, hindi pala sapat yung effort na ginawa ko. Kaya, I failed a subject. Calculus 1 pa. Major subject ng industrial engineering yun sa first year. So, parang, ayun yung pinaka downfall ko so far sa engineering. Kasi, and that led you to being kahit pa paano naman nag-aaral na ako yung tutok as in yung aaralin ko formulas and such. Kasi parang for the first time in my life, I received a failing grade. Hindi nga yung sumabit lang na 75 eh. Diba? As in 5 ka girl. So, you have to repeat it again for the next year. So, parang ay, shocks, college na nga ako. Parang nag-sink in sa akin na college ka na.
iba yung studying methods mo noon nung elementary, high school, and senior high school. Parang, di ba, parang nakaka-discourage yun. Diba? Oo, As super in, big hard. time eh. Kasi first year college mo eh. First year college, parang throughout your studying journey, nag-excel ka, may honors ka, you receive high grades, tapos biglang pagpasok mo ng college, you receive 5. Parang saan ka? Ano nangyari? Parang gusto mo magalit sa lahat, pero wala kang ibang kagagalitan kundi yung sarili mo eh. Kasi, ang professors and teachers, taga-compute lang yan ng grade. You are the one who's making your own grade, diba? So, wala kang maisisising iba, kundi sarili mo. So, that time, that was the lowest point ko sa college life. Kaya, I promised myself na sapat na yung isa na bagsak. Bawal ka na mabagsak ulit. Kasi, you will redeem yourself. Yes, I'll redeem myself, girl. Babangon ako at dudurugin ka. Ano mga, akala mo, bida sa telenovela no? Babangon ako sa lusak. Lusak talaga. Hindi talaga lupa lusak talaga eh. Ayan. So, ayun, parang, siguro may positive side din naman yun, yung pag-fail ko when I was in first year college. Kasi, it made me realize that hindi sa lahat ng pagkakataon nadadaan lang sa so-so na effort. Dapat you exert more effort, especially sa pag-aaral. Ayan. So, ayun na nga, Mars. Bago tayo mawili sa ating chikahan for today, kasi medyo napapahaba na tayo, nagkakasarapan na sa kwentuhan. Kulang na lang kape. Oo. Ayan. Pansamantala po muna naming kayong bibitinin. Kaya just stay tuned dahil magbabalik kami after a short break. Dito lang yan sa Chika QC Podcast, kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. Hinatulang hindi kayo maaaring mamuhay sa daigdig, pero kapatid, hindi ka isang ipitik. Marami pa tayong mapapakinggang awitin mula sa December Avenue.
mo bang malaman? Bida sa Chika QC yan. Mga chikang mainit-init kahit pa last minute. Tara na! I-Chika QC na yan! Ay, tigilan na nga natin yan. Kung ano-ano na naman kalakuan na isip. Nag-ASMR sa podcast. Ayan. And now we're back. Thank you for staying. And now we will go to the ito talagang part. Yes. And it's the exciting part. Your daughter is studying well. Your daughter is studying well. Fun pala ng ano, no? How to study well. Ayan. Ayan. Magbibigay tayo ng tips on how we can improve our studying routine. And hopefully, makatulong sa ating mga QCNs na nanonood sa atin for today. Ayan. So, number 1 tip. Ang pinaka-golden rule sa lahat ng bagay is to listen to the song Here in My Heart. Inabangang kumanta. Ayan nga. Why is it important to listen? Sabi nga doon sa nung nag-training tayo sa Rizal Park about sa literary. And, ayun, hindi ka marunong magmahal kung hindi ka marunong makinig. Oh, naiyak na ako. Naiyak? Ayan. Totoo yun. Ayun. Kasi kanta eh. Kinanta eh. It's important that we should listen. Yes, of course. Ayan. Kasi nga, sa listening, yan yung pinakaunang input ng information. That's the beginning of learning. Yes. Sa narinig mo. And from that, next na yan, mag-research ka, susulat mo. Yeah, it's important to listen. Especially if yung prof mo nagsasalita about that topic, you really have to listen. Oh. Kasi kapag nakinig ka na, mariretain na yan kahit paano. And the only thing that you have to do is to write up yung mga backup na lang na review. Kapag nakinig ka, parang in general, nakuha mo na. Oo. The only thing that you have to do is to retain. Pero kasi kapag, alam mo yon, kapag nakinig ka, kahit mawala siya sa isip mo, kaya mo siyang ibalik. Oo. Kasi narinig mo siya eh. Ayan. So, that's our first tip to listen. Yung hindi lang basta listen, Marsa. As in, listen with your heart. Kasi diba may mga tao na nakikinig nga, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Diba? Hearing lang ang nangyayari. So, when we say listen, it involves the heart, your mind, and yung dedication mo na gusto kong matuto eh. Kaya, I want to listen. Diba? Na hindi ka lang basta makikinig kasi required ka makinig. You're listening because you wanted to learn something from it. And one thing na dun mo parang na-experience ko to. Malalaman mo na nakikinig ka kapag kaya mo mag-formulate ng tanong. Okay. Kaya lagi, 'di ba, kapag nagtuturo, ang last any questions? Kapag walang nagtanong, Mars, walang nakinig. Walang nakinig. Oo. Pero yun nga, kasi habang nakikinig ka, meron kang mga tanong eh. Yung mga tanong ka sa isip mo. Kasi nakikinig ka. Ayan. So, number 1 tip is to listen. To listen. And, dako tayo sa ating second point. Know what kind of learner you are. Okay, may ganyan? Oo. May ano pala yan? Mala species? Oo. Iba. Ano lahi mo? What kind? Anong klaseng mag-aaral ka ba? Anong klaseng reviewer ka ba? Ayan. Visual? Auditory? Reading, writing? Kinesthetic? Kasi tayo, may iba't iba tayong ang tawag dito, intelligence. Oo. May iba't iba tayong way of learning. Kaya nga, yung mga teachers natin, meron silang iba't ibang way of imparting the knowledge. Yes. Yung iba through jiggle and drop, di ba? Sa high school. Yung iba may mga mahabang kartulina. Didikit sa sa blackboard, di ba? Oo, di ba? Yung iba naman kailangan may body movement, may dancing, merong mga group interactions. Kasi nga bawat student may iba't ibang ways of learning. Yes. Ako, ayoko ng maingay.
Kapag ano mo, Mars? Ako more on reading, writing. Reading, writing. And visual. Ito pa, yung mga visual learners, more on mga pictures. It helps them more. Pictures, colors, graphs. Parang gagawa sila ng graphs. Tapos yung mga yung mga auditory, yung mga audiobook. Oo. Auditory listening. Yes. Kapag yung mga recordings. Oo, reading, writing naman. Ayaw nila usually reading, writing. Oo. Hindi sila ayaw nila na maingay kapag nag-i-study. Ayaw mo nang maingay kapag Oo. Ako gusto ko yung maingay. Lalo na kapag nagsusulat ako. Kasi baka masulat ko yung lyrics. Gusto ko naman, yun naman, parehas tayong reading and writing, pero gusto ko, it's either I have music, or yung, as in, maingay yung crowd. Parang, nakakapag-isip ako kapag mas maingay yung crowd. Parang, for example, pag susulat tayo ng essay or something like article, gusto ko, yung maingay nga. Kasi parang, pag nakarinig ka ng busina, uy, pwede ko isulat yun Oo. May mga ganun akong instances. Kaya nga, iba't-iba tayo ng ways of learning. That's why it is important for you to check and yun, kung anong klaseng learner ka. Saan ka ba talaga mas natututo? Sa ba talaga? Sa visual? Through seeing? Through hearing? Through doing something? Or through reading and writing? Kasi, kumbaga, yun na yung kaya may mga estudyante, Mars, na hindi natututo kapag listening. Oo. May mga talagang gustong magsulat. Kasi, iba-iba tayo. Kumbaga, yun na nga yung yung way mo para hindi mahirapan yung sarili mo. Oo. Like, you identify first kung anong klaseng learner ka. And then, when you knew kung anong klaseng learner ka, you stick to that. Actually, yun, Mars, kapag alam mo na kung anong klaseng learner ka, you stick to that. Kasi merong kapag, alam mo yun, nag-i-study siya ng maigi, kasi marami siyang sulat-sulat. So ako, kunyari ako, visual learner ako, or audio learner. Ayan. So parang hindi ako nag-i-study ng maigi, kasi siya, ang dami niyang notes. Kung anong, klaseng learner ka, dun ka mag-stick. Hindi kasi, pinipilit mo na magsulat, magbasa, hindi nga yan yung way kung paano ka matututo. Pwede naman, you try first. Kasi nga, pwede rin. May mga muna, kung siguro, medyo tagilid ako sa sa reading and writing. Meron mang mix. Oo. May mga mix. What if try ko yung, maging visual learner? Baka doon maswak ako. Iyon. So, yan. Know what kind of learner you are so that you can study better. Yes. Ayan. Third point naman is study in groups or teach what you have learned to other people. Ayan yung favorite ko, Mercy. Kasi nga, di ba? You know naman, I'm so madaldal. Ayun. Study in groups. So, ayun. Shout out sa mga nakaka-study ko dyan sa overnight, mga ganyan. Ayun yung parang group cell kami na, uy, hindi ko alam sa ganito. Baka naman alam mo to. Paano ba to? Turuan mo ko. Tapos yung isa naman, ay, ganito lang yan. Parang, nakakapag-socialize ka na, natututo ka pa. Kumbaga, hitting two birds with one stone, diba? Ayan. So, yan, nalagay na natin yung mga tips natin. And we will be right back after a short break. Ayan.
sa lahat ng mga natakal natin, mga experiences, we had tips, importance, ayan. So, we'll go to our, mga takeaways natin. Ikaw, Mars, ano yung mga takeaways? Ayun. So, for my takeaways, exam preparation or exam prep is a series of practices in enhancing your future work habits. And sa series ng pagpa-practice mo na yon na paulit-ulit na mong ginagawa, kumbaga nakakasanayan mo na eh. And continue cycle na siya. Mm-hmm. Then next is, ayun nga, yung pag-exam prep. Ito yung gear natin sa exam battlefield na kapag hindi ka armado, kawawa ka. Kasi wala kang pambabala, di ba? Mabugbog ka talaga sa exam. Abugbog a exam ka. Abugbog a exam. Ayan. Next is, it is also an indication that you wanna prove something na hindi lang sa ibang tao, pero mismo sa sarili mo na gaano man kahirap yung exam or yung pag-aaral is kakayanin mo kasi may pangarap ka nga, diba? Mm-hmm. You love yourself, you love studying, kaya i-push mo, diba? Mm-hmm. Ikaw, Mars, what's Ako, your takeaway ko na examination is a test of your listening. Yung mga deeper skills, yung mga soft skills mo, akala nila kasi puro hard skills lang eh. Pero pag tinignan mo talaga closely, it will test your listening, your patience, your hard work, your commitment. It is always more than your grades. Because more than your grades, you are gaining things that actually takes a quite time to learn. Kasi ang patience, hindi yan madaling, totoo. Yan, yung mga ganyan, commitment, hindi madali yan. Pero yung mga simpleng bagay na gaya niya, nakakahasa yan. Ayan. Next is, learning such essential things gaya ng ganun. Hindi nga siya madali eh. And I think that's what makes it great. Yes. Yeah. Kasi kung madali, lahat tayo ginawa natin yan. Lahat tayo perfect dyan. Pero talagang hindi siya madali. Kasi hindi lahat kayang gawin. Hindi lahat kayang mag-pursue. At saka masarap kunin yung mga bagay na pinaghirapan. Yeah, that's why, there's a reason it must be hard because it is worth it. It is worthwhile. There's a reason why it takes a lot. Why is it hard? Because hard is what makes it great. Ayan. So, make sure also, nag-exam ka na. And then, it's either you failed or you succeed or you passed. Make sure to check the reason why you're being competitive. Yes. Totoo. Ayan. People will not remember you by your grades anyway. They will remember you by how you treated them. Live with good grades and a good legacy. Sabi nga ni Rod Malmol, hindi ikaw ang grado mo, sabi ni Rod Malmol. Sa math, science, English o Filipino, ikaw ang pakikisama mo sa mga tao sa paligid mo. Ang kabutihang pinaparamdam mo sa iba, may magbabantay mang guro o wala. Yan ang tunay na nagmamarka. Yan, grabe naman yung mga liners natin. Yan. So, it's a wrap, guys. It's a wrap. Yan. Talaga nga namang makabuluhan ang naging chikahan natin for today. Yes. And, ayun nga, sadly, kailangan na nating tapusin ang ating podcast sa araw na ito. Abangan nyo kami sa mga susunod na podcast, ha? Ayan. Kaya, manatiling updated sa ating DZQC official Facebook page. And also, please do like our Facebook page at DZQC Official. And also, please like the QCU Creative Student Society Likha Production Facebook page. You may also follow us on Instagram at DZQC Official and Official QCU CSS. And muli mula Batasan, pa San Francisco. Hanggang dito sa ating main campus, San Bartolome. Ako ang inyong bungis-ngis na kakwentuhan, Shin. At ako naman ang inyong bubbly kakwentuhan, Jane. Bubbly. Uy! Bubbly. Till next time, guys! Uy! Alam mo ba yung Anong Yung ano nga? Gusto mo bang malaman? Bida sa Chika QC yan. Mga chikang mainit-init, kahit pa last minute. Tara na! I-Chika QC na yan!
tahanan ng husay at talino. Nagdadamihan lahat, iba't iba man ang ating kurso. Nagbabahagi ng gabay, aral at kasanayan, para ang pangarap ay mapagtagumpayan. Ayo'y makisa sa DCQC Radio. Ating kaalaman ibahagi sa mga tao. Kalimutan mo na mga problemang pinagdaanan. Tayo'y isang pamilya, dapat magtulungan. Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC-an, we have no doubt. Welcome ka dito, iba kasi sa QCU. Di lang lagi dapat agad ang batayan. We cultivate our values to guide everyone. Samahan pa ng solid na pagsasamahan. And here we stand as a QC-an. Dito sa DCQC ay ibang klase. Hindi lang academics ang binabase. Dito panatag ka at komportable. Talagang dekalidad, sumama ka na pre. Anumang larangang kinagbibilangan, for sure na meron kang matututunan. Saang lupalop man ng Quezon City, halina't makinig sa DCQC. This is DCQC Radio. Tune in for more entertainment. QCians, let's go! Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC-an, we have no doubt. Welcome ka dito, iba kasi sa QCU. Tatak QC-an, ibabahagi sa inyo. Welcome ka dito, iba kasi sa QCU. Iba kasi sa QCU. Iba kasi sa QCU. Iba kasi sa QCU. Iba kasi sa QCU.